So, hello! Ngayon, papakita ko kung paano ko linisin itong gas range namin. So, kita nyo naman madumi, very greasy, tapos may mga tumigas na rin naman siya sa ibabaw. Bale, itong gas range, nasa labas siya ng bahay sa likod kasi hindi na siya kasya dun sa loob ng kusina. So, although may bubong naman doon, pero exposed pa rin siya sa mga alikabok, sa mga kung ano-anong mancha, ganyan. So, ito yung itsura ng oven door. Pero yung loob ng oven, malinis na yun kasi nalinis ko na siya last week. And hindi na namin siya ginamit since then. So, ang lilinisin ko lang yung exterior at saka yung stove top kasi yun talaga yung madumi. So, una kong gagawin, tatanggalin ko muna lahat ng nasa ibabaw. Yung mga trivets and then yung burner. Yung burner, ibababad ko siya sa tubig para later on, mas madali na siyang linisin. Tapos next naman, tatanggalin ko muna yung mantika sa ibabaw nung stove top o dun sa stove top. So gagamit ako ng paper towel. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong papel as long as ma-absorb niya yung mantika. So basta wag lang glossy, dyaryo pwede. Kung ayaw nyo gumamit ng paper towel. Kasi medyo madaming paper towel talaga yung magagamit. Lalo na kung kailangan nyo munang tanggalin yung mga grease sa ibabaw sa mga surfaces. So gagamit din ako nito, kitchen grease remover. Pero kahit any dishwashing liquid na kinanaw sa tubig, pwede na. Pero since meron kami nito, gagamitin ko na rin. So yan, ang purpose ko dito, again, gusto ko lang munang tanggalin yung grease sa stove top. So para din medyo lumuwag or matanggal yung mga mancha na dumikit na tumigas na, gagamit ako ng old toothbrush. Old toothbrush kasi para yung mga singit-singit, medyo madaling scrub. Kasi kung gagamit ako ng medyo malaking brush, mahirap yung mga singit-singit. So, yan. So, tatanggalin ko yung mga mancha na kaya nang tanggalin using the old toothbrush. So, again, paper towel kasi nga, ano pa siya mamantika pa siya para matanggal talaga yung mantika dun sa stove top. And then, para na rin ma-scrub away yung mga mancha na medyo nag-loosen na dahil binrush ko ng toothbrush. So, kita nyo naman, mamantika pa talaga siya. So, kaya nga medyo madami talagang paper towel ang magagamit. So, kung gusto nyo mas tipid, gamit na lang kayo ng any paper material. As long as hindi yung glossy type. Yung pwedeng mag-absorb ng mantika. So, okay yung kung meron kayong mga lumang dyaryo. Yung kakalimutan din yung lid. Syempre kahit hindi siya ginagamit sa pagluluto, natatalsikan pa rin siya ng mantika pag nagluluto. So, mamantika din yung area na yon kaya kailangan din siyang linisin. This time, gagamit na ako ng dishwashing liquid na kinanaw sa tubig. So, sasabunin ko na siya kasi hindi na siya mamantika. So, parang sasabunin ko na siya para malinis na. Gamit din ako ng scrubbing pad kasi marami talagang mancha na medyo mahirap tanggalin. So, kailangan ko siyang kuskusin. Mas maganda kung mas bago yung scrubbing pad para mas madaling matanggal yung mancha. Pero kung yung stovetop nyo ay coated, I would advise against using very abrasive cleaning tools like yung scrubbing pad nga. Kasi makukuskos or matatanggal yung coat.
Pag ganon, mas maganda kung ibabad nyo na lang overnight sa tubig or tubig na may cleaning solution para mas lumambot yung mancha. And then, mas pwede na kayong gumamit ng katulad ng dish rag na hindi ganun ka-abrasive. So, hindi masisira yung coat nung stove top nyo. Then, kung glass din yung lid, I would also advise against using very abrasive cleaning tools. So, dito, dish rag lang yung gagamitin ko or basahan para hindi magasgas masyado yung glass. So, yan, malinis na siya, hindi na siya mamantika, pinupunasan ko na lang siya para matanggal yung cleaning solution na ginamit ko kanina. So, syempre, lilinisin ko rin yung sa may mga knobbed area. Hindi naman siya mamantika, so gagamit lang ako ng toothbrush. Brush it gently para lang matanggal yung mga alikabok. Tapos, ito na yung burner, nililinis ko na. Medyo mahirap linisin yung mga burner kasi nga, maitim na sila. Medyo na-bake na yung mancha dun sa pinaka-burner. Yung iba naman, okay pa. Tsaka bukod doon, mantika talaga. So, kita nyo naman ang dumi. Parang putik na yung lumalabas doon sa pag kinukuskus ko yung burner. So, ang gamit ko lang dito, again, yung scrubbing pad. Mas maganda kung mas bago para mas madaling malinis. And then, lilinisin ko rin tong trivet. Mas okay, actually kung meron kayong choice, kapag bibili kayo ng gas range, or kahit kalan, mas okay na gawa sa cast iron yung trivet. Kasi mas madali siyang linisin. Mas mabigat lang siya, pero mas matibay, at mas madaling linisin. Ganun kasi pag bumibili ako ng mga lutuan or gas range or stove top, iniisip ko, madali ba itong linisin? So, kasi kung may coat, yung coated yung bibili nyo, yun nga, pag in-scrub nyo siya, pag may mancha, syempre i-scrub nyo. Pag in-scrub nyo, matatanggal yung coat. So, mas okay na talaga kung made of cast iron and also yung pinaka-surface ng stovetop made of stainless steel. So, yun. Hindi talaga natanggal yung mancha dun sa burner kasi medyo mahirap na ding tanggalin. So, yung ginawa ko, tinanggal ko lang yung grease. Sa trivet naman wala akong problema kasi nga, kailangan ko lang tanggalin yung grease, yung mantika. Yung mga mancha naman, madaling, actually, hindi mo makita kung may mancha since it's made of cast iron. So, yan. So, yun, tatanggalin ko lang yung talagang mamantika. Yan, kita nyo naman kung gaano kadumi yung tubig. So, ganun talaga. Ang dumi talaga ng burner siya ng trivet. So, ngayon, nalinis ko na. Yan yung, hanggang ganyan lang yung kaya ko. Hindi ko talaga siya kayang paputiin. Pero ibabalik ko na yung burner doon sa gas, sa ibabaw. Doon sa stove area. And then, itetest ko yung isa just to make sure na tama yung pagkakalagay ko. At hindi nabarahan yung pinaka labasan ng gas. And also, para na rin matuyo yung burner. So, yan. So, okay na siya. And okay na rin yung stove top. So, ito na yung itsura nung gas range after ko siyang linisin. Ayan. So, tip lang para hindi maging ganun kadumi yung gas range. Mas maganda siguro kung after every use, lilinisin nyo siya. Then, mapaprevent pa yung mancha. Pero kung hindi kaya, yun. Medyo talagang dudumi siya. Pero yan. That's how I clean my Argas range. So, hopefully, may natutunan kayo. Thank you.